2 years ago, after po ng madugong 2024 Boss Ironman Kamote Challenge, ay hindi ko po natiis na hindi yan gawan ng vlog. Na ipinost ko po doon sa kabilang channel natin sa DMA kahit na ang channel na yon ay puro tungkol sa kotse ang mga topics. Hindi ko po kasi mapigil na hindi ilabas yung inis ko dito sa walang kakwenta-kwentang motorcycle event nila na yan. Paano ba naman nung taon na yon ay 19 ang non-participant na na-injured. Tapos mayroong 3 non-participant ang na-deads. After po ng event na yan, syempre naging controversial sila, nagkaroon ng mga hearing, madaming mga nagalit. Kaya siguro the following year, 2025, ay walang naging Boss Ironman. Sa isip-isip ko noon ay salamat naman. Natigil na rin itong kabalbalan nila. Yung pala nagpahinga lang sila ng 1 taon. Kasi ngayong 2026 katatapos lang ng Boss Ironman Kamote Challenge. Pero this time sa Mindanao naman nila ginanap. Doon siguro sila maraming mga nautong munisipyo para payagan silang dumaan. At ganun pa rin po ang nangyari katulad din ng mga nakaraang Boss Ironman Challenge. Ang daming mga netizens ang inis na inis dahil kutakot-takot na traffic ang inabot nila tuwing dadaan yung mga nagpaparadang mga big bikes. Okay nga lang sana kung nagpaparada lang mga nagkakarirahan pa. At syempre guys, hindi po ulit natapos yung event na yan nang walang mga naging aberya. Kabi-kabi lang mga aksidente uli ang iniwan nila at meron ulit casualty. Pero this time, ang na-deads naman ay kasamahan din nilang rider. Paano naman kasing hindi magkakaroon ng mga aksidente? Marami sa mga riders na ito ay certified na mga kamote talaga. Mga nasakay lang sa mamahaling motor ay feeling entitled na. Tapos lalong lumalakas ang loob ng mga yan kapag marami na sila at sama-sama. Okay na sa kanila yung hindi sumunod sa batas trapiko, beating the red light, overspeeding, gumagamit ng mga blinkers at saka wang-wang, kahit alam naman nilang illegal ang paggamit niyan. At kahit malinaw naman na yung event nyo ay endurance ang pinag-uusapan at hindi speed, ganon pa rin ang result. Marami pa rin ang mga kamoteng nagkarirahan sa kalsada na hindi naman nila pag-aari. Yung mga kalsada na yan ay nagsisilbing lifeline po yan ng public. Marami po ay dyan naghahanap buhay, marami ay dyan dumadaan papunta sa trabaho nila, sa school nila, at marami ay dyan din dadaan pag uwi nila. Pero para lang sa walang kakwenta-kwentang Boss Ironman Kamote Challenge na ito, ay kailangan mag-adjust lahat ng dadaan dyan para lang sila mapagbigyan. Personally, as a motorcycle enthusiast, wala po akong kabilib-bilib sa mga riders na sumasali dyan, sa totoo lang. Kahit sino naman pong may pambili ng big bike at marunong gumamit ng big bike, kayang tiyagain na bumiyahin ng mahaba. Wala naman pong masyadong skills required doon. Ang tingin ko nga lang dyan naglalabas lang kayo talaga ng kayabangan. Tapos nakakaperwisyo lang kayo. And then sa social media makikita mo, kanya-kanyang post yung mga finisher. Kanya-kanya silang celebrate. May mga nagwiwili pa, may mga nagpa-flash ng blinkers. Sila nagko-congratulations. Tuwang-tuwa sila doon sa mga kabalbalan nila. Ang kakapal pa na mukha kasi po-post nila sa Facebook. Pagka ngayon tinitingnan ko yan, babasahin ko ang comments. Saang damakmak na panginsulto at saka mga inis ng taong bayan ang mababasa mo. Kung ako man po ay may perang pambili niyang big bike na yan, malabo niyo akong mapasali dyan. Kasi after mong bumili ng big bike, magbabayad ka ng registration. Pagkatapos magpapagod kang bumiyahe. Pagdating mo dun sa finish line, popost mo sa Facebook, kutakot-takot na pangbaba siya, abutin mo. Wag na lang. Hindi ko nga mag-gets kung ano pa yung mga sineselebrate nila. Para sa akin kasi, walang ka-talent at saka walang skills. Meron man, ay very little lang. Ang marami lang talaga sa inyo, siguro ay yung pera at saka influensya. Sa totoo lang, maraming mga motorcycle events all over the country na mas kinabibiliban ko. Halimbawa na lang po yung sa Angat Kapas, Mount Pinatubo Trail Ride na taon-taon din yung ginaganap. Para naman po yun sa mga off-road bikes enthusiast. Doon po, hindi po pwede yung basta ka na lang bibili ng dirt bike or ng off-road bike tapos sasali ka doon kasi required doon na kahit pa paano meron kayong skills. Dahil po sa ganong event ay may iba't ibang routes. Depende sa kung anong skills or anong level na yung husay mo sa pagmumotor ng off-road. Sa mga ganyang event, maipapakita mo talaga yung husay mo sa pagmumotor.
Hindi tulad dun sa Boss Ironman na ginaganap sa public road na ang naipopromote lang naman talaga nila at ang naipapakita lang nila ay yung pagiging kamote nila. Sa totoo lang po, di ko alam kung bakit may mga local governments na pumapayag na dumaan sa kanila yung ganyang events. Siguro nga po pera-pera lang yan o siguro naman kasali rin sila dun sa event. Baka mamaya isa rin sila dun sa mga nakikikamote ride. Anyway guys, yan ay napansin uli at marami nga pong pinatatawag ang LTO. May investigasyon uli. Hindi lang natin alam kung hanggang sa makakarating yung investigasyon. Baka mamaya magpapahinga lang sila ng 2027 tapos 2028 babanat naman sila uli. Sana lang last na yan. So guys, yun lang. Nilabas ko lang po yung inis ko dyan sa Boss Ironman. Dahil meron din po mga nagre-request na ano daw ba opinion ko dyan. So yun lang po guys. Thanks for watching.